Mga master, ngayong araw ay naglabas o nag-submit ng kanya pong bill para sa Salary Standardization Law. Itong si Senator Christopher Lawrence Bongo. No, ito pong Senate Bill number 2504 received by the Senate ngayong araw mismo, December 5, 2023. At ito nga po yung kanya pong gustong gawing batas na para po sa Salary Standardization Law 6. So, nakaka-excite na malaman na mayroong bill na intended for this purpose. Pero napansin po natin mga master na sa bill na ito na galing kang Senator Bongo ay hindi po naka-mention kung magkano yung kanyang gustong maging halaga ng sahod ng mga public servants from 2024, 2025, 2026 at 2027. Ayon dito sa kanya pong Senate Bill, ang salary increase, ang DBM ang binigyan ng tahas to formulate a modified salary schedule para sa mga civilian personnel, reflecting an increase to be implemented in 4 tranches, at ito po yung magiging basihan ng magiging bagong sahod. Yung difference in pay shall be based on substantial differences in duties, responsibilities, accountabilities, and qualification requirements of the positions. The compensation for all civilian government personnel shall be standardized and rationalized across all government agencies to create an enabling environment that will promote social justice, integrity, efficiency, productivity, accountability, and excellence in the civil service. At pangatlo, the compensation of all civilian personnel shall generally be competitive with those in the private sector doing comparable work to attract, retain, and motivate a corps of competent and dedicated civil servants. So yun po tatlong considerations na gustong maging basihan ni Senator Bongo sa gagawing salary schedule ng DBM for the government personnel starting 2024 hanggang sa 2026. So, ito nga po mga master, hindi po nabanggit kung magkano yung gusto niya maging sahod. So, nakadepende sa DBM. Ngayon, ay hindi din po natin malalaman kung ano po yung magiging tamang halaga using this 3 na mga qualifications, considerations. Pero napapansin po natin mga master sa mga binabalita po before, isa po sa mga ginawang pag-aaral ng DBM, doon sa kanila pong pinakandak na study, yung increase is also based on the inflation rate. Kasi nga po ay para to cope up with the increase in the prices, kaya naka-base din po sa inflation rate yung gustong maging pagtaas ng sahod. So, yun naman pong study na yun ay hindi pa lumabas yung result, kaya posible na yun din ang magiging basis gagamitin para dito sa ibang considerations under the Senate Bill of Senator Bongo. Pero sa ngayon, ay napansin po natin dalawa na ng mga bills sa Senado ang mayroong intensyon na taasan ang sahod ng mga government personnel. Hindi lamang po ito ng DepEd, kundi sa lahat ng mga civilian personnel. Hindi pa rin po kabilang ang mga uniform personnel sa proposal na ito. Yung isang bill ay naaayon din kapareho sa House Bill 8081 ni Representative Ralph Recto. Yun pong galing kay Senator Bong Revilla. Yun pong kanyang isa pong Senate Bill. Tapos ang pangalawa ay itong pong Senate Bill galing naman kay Senator Bongo. So, dalawang bills, and of course, nakapending pa rin po ito sa Senado kasi ngayong araw lamang po ito na-submit, na-receive yung copy ng bill na ito. So, abangan na lamang po natin kung ano yung magiging updates dito po sa inaasam at inaabangan po natin na salary increase sa 2024, dahil hindi naman po ito padamihan ng bills, kundi doon po ito sa magiging movement ng mga panukalang batas para sa magiging bagong schedule ng sahod ng mga government personnel. So wala pa rin po tayong kasiguruhan kung magkakaroon at kung magkano ang magiging sahod by 2024. Sa ngayon
ay mananatili lamang po tayo na mag-aabang ng mga updates galing sa iba't ibang agencies ng gobyerno para sa mga possible na magiging sahod po natin pagdating ng 2024.